Possible ano at ako sa totoo lang mas maganda kung ang unang mawawala yung ating Senate President ano kasi unang-una malinaw no malinaw yung kanyang demeanor dito, yung kanyang agenda. It's really very clear, no? Unmistakable and unquestionable na yung kanyang loyalty nandito kay President BBM at na kay Martin Romualdez. So that being said, if he will become the Senate President still, no, wala tayong makikitang tangible outcome dito sa ginaganap na investigation na to, no? Malamang sa ang mangyayari dito ang makakasuhan lamang at maaaring may pakulong yung mga nandun lamang sa level ng DPWH, pero yung mga nasa level ng mas mataas na antas no ng pamahalaan, particularly itong mga mastermind nga nito malabo silang makasuhan, malabo silang mapakulong yun ang gusto ng ating taong bayan ano na mapakulong sila. Pabor kayong ituloy itong investigasyon sa kabila po, sa gitna po ng mga ginagawang pag-aakusa ng ilan nga dito sa mga ilang senador na dawit din di umano sa mga maanumalyang flood control projects. Yeah. Even if no, kasi number one, it affords them the right to also check and see the validity of this allegation. Secondly, yung kasing niluto naman nila na ICI is not going to be publicly shown, no? Or hindi naman talaga magkakaroon ng public viewing. So it's a closed door investigation. Parang gano'n ang gusto nila mangyari sa ICI. So what's the purpose? No? At least sa Senate, nalalaman at nakikita natin na wala ng although may mga niluluto silang script, no, pero nagiging maliwanag sa tao ngayon yung mga pagmamaniobra na ginagawa nila. So pero kung ICI lang pagbabatayin natin, lalong-lalo na wala na ron yung lone bright spot. No? I call him the lone bright spot sa ICI na si Mayor Benji Magalo. Wala na akong katiwa-tiwala ron. I mean, I'm speaking in a personal opinion. I don't see anything no happening with ICI. Most likely ang mangyayari niyan, mag-iimbestiga sila, magre-recommend kayo ipapasa sa DOJ. Sinong may hawak ng DOJ? Si Boyeng Remulla. So wala ring kahihinatan na walang patutunguhan. So I think what is important right now is for the ombudsman to step in this issue, file the necessary charges, and let's go and proceed to Sandigan Bayan para magkaalaman na yun kung talagang seryoso itong gobyerno na talagang panagutin itong mga tao sa likod nitong napakalaking pandarambong na to na ginagawa nila sa ating kabanang bayan. Kasabay nga nitong pagbibitiyo ni Senator Ping Lacson, Prof, ay itong mga usap-usapan ng pagbabago di umano sa leadership ng Senado. Posible ho ba magkaroon ng rigodon sa Senado ngayon? Possible ano at ako sa totoo lang mas maganda kung ang unang mawawala yung ating Senate President ano kasi unang-una malinaw yung kanyang demeanor dito, yung kanyang agenda. It's really very clear, no? Unmistakable and unquestionable na yung kanyang loyalty nandito kay President BBM at na kay Martin Romualdez. So that being said, if he will become the Senate President still, no, wala tayong makikitang tangible outcome dito sa ginaganap na investigation na to, no? Malamang ang mangyayari dito ang makakasuhan lamang at maaaring may pakulong yung mga nandun lamang sa level ng DPWH, pero yung mga nasa level ng mas mataas na antas no ng pamahalaan, particularly itong mga mastermind nga nito malabo silang makasuhan, malabo silang mapakulong yun ang gusto ng ating taong bayan ano na mapakulong sila. Opo. May sapat ho bang bilang sa nakikita po ninyo ngayon dito sa Senado na posibleng pagbobotohan nga yung pagpapalit ng leader? Kasi usap-usapan, posible daw. Although ito ay itinanggi ni Senator Ping Lacson na walang koditang mangyayari o baga walang pagbabago o rigudong mangyayari dyan sa Senado, pero posibleng palitan daw itong si Senate President Tito Soto ni Senator Cayetano.
Well, I think ang nangyari kasi diyan, bago magkaroon ng kudeta sa Senado, no, may mga sekreto ng usapan yan, no? Mainly sa kanya-kanya nilang GC o kaya may mga secret meetings sila, no, na ginagawa to consolidate their position, no? Ibig sabihin, pag nagkaroon ng rigodon at nagkaroon ng kudeta, hindi siya nangyayari out of the blue. Okay? Kumaga, planado na yan at i-execute na lang on the day itself. No? So if ever this is true, then most likely, itong mga pag-uusap na to ay maaring nangyari na nung nakaraang linggo, no? And probably we're seeing na maaari talagang mangyari na magkaroon tayo ng pagbabago sa liderato. And nakita naman natin doon nagbigay ng kanyang speech nung si Senator Chis Escudero last week. Nagtayuan yung maraming mga senador na nandito rin sa mayorya, no? Maaaring sila ay sumasang-ayon din sa kanyang mga sinabi. Opo, at kung maalala po ninyo, meron ding pahayag si Senator J.V. Ejercito na ngayon nasa mayorya na pinag-uusapan din ilan po sa mga kasamahan niyang lumipat sa minorya. Tama yun. Ano? And yun nga, sabi ko nga kanina, it will greatly depend doon sa dynamics ng nangyayari sa loob. Kung paano pa talaga nila to i-execute. Pero the way I see it, mas maganda kung magkakaroon ng pagbabago sa Senate leadership. It will really be very beneficial for us in case this will happen. Prof, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Sure. Sir Admar, good morning po. Yes, Prof. Magandang umaga po. Pinalulutang po ngayon ang magkaroon po ng snap election mula sa Kamara, Senado, Vice President hanggang Presidente. Ito pong si Senador Alan Peter Cayetano po. Now ngayon, nung na-post din ito, kinuha natin yung pulso ng taong bayan. Gusto rin ng taong bayan na pati ang COMELEC, dapat din na tanggalin din, no? Para at least maging independent talaga yung, kumbaga, parang walang bias itong sakali man magkaroon po ng snap election. Dahil nga po dito sa kaliwat kanang mga issue ngayon na nawawalan na ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Ano nakikita nyo po dito, Prof? At maaari po ba ito? Well, ano kasi yan, kung sakaling mangyayari yan, this will be the second time in the history na Marcos ang nakaupo na nagkaroon tayo ng snap election. Remember that we already had this in 1986, no? Before the EDSA revolution, we had the snap election. Apparently, nakita naman natin na yung resulta ng snap election na yon was rigged, no, in favor of the then president, and so it sparked the people power, no. So maaari kasi na maging precursor na naman ito of a similar incident, no. Kaya nagkaroon tayo ng revolutionary government, kung maalala natin, noong 1986 hanggang 1987, ano. So right now, I think this full governmental reset is something that the public would definitely want, no, to happen. However, this is something I believe that many of the people currently in power may totally disagree on, no. So maganda yung binabanggit, pero on the level of how it could be executed or how it could be carried out, doon tayo magkakaproblema dito, no. So ako I totally agree with the statement that the public already has lost their trust and confidence to the current administration, and that a full governmental reset is really necessary, no. Pero I think careful study or careful analysis should actually be done in line with this, especially if it may go against the very tenets of our Constitution. So yun ang dynamics na titignan natin dito. Mukhang maganda siyang tignan, pero baka mas makasama sa atin or baka mas magamit pa ito na leverage ng mga nakaupo ngayon, no, para magkaroon ng malawakang pagbabago sa gobyerno o sa struktura natin sa sistema na will in the end be in their favor, no? So ayaw nating mangyari yon. So yung mga scenarios na to, kinakailangan magkaroon tayo ng masusing pagtingin, pag-analisa
kung ano-ano yung mga possible scenarios and what will be the contingency measures that should be in place if ever these things will happen. Kasi baka hindi maging maganda ang resulta nito para sa atin, lalong-lalo na yung mga nakaupo ngayon would not want to abdicate their positions, no? For the greater good of the country. I'm not seeing that happening with the current set of politicians that we have right now.